Imbis na kumita, mas nalugi pa umano ang Government Service Insurance System o yung GSIS dahil sa mga bad investment umano na pinasok ng ilang opisyal nito. Kaya naman, pangamba ng ilang mambabatas na namimiligro na ang mga benepisyo ng mga miyembro ng GSIS sakaling tuluyan ngang malugi ang nasabing GOCC. Kunin natin ang live report ni Vic Suminta. Vic! Alex, hindi pa man natatapos ang issue ng anomalya sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Isa na namang ahensya ng pamahalaan ang nangangamoy anomalya matapos maghain ang Makabayan Block ng Kamara de Representantes na isa ilalim sa masusing investigasyon ang financial status ngayon ng GSIS. Nais ng Makabayan Block sa Kamara na imbestigahan ang umano'y bad investment na pinasok ng mga opisyal ng Government Service Insurance System o GSIS. Ito'y matapos ihain ng grupo ang House Resolution number 415 na humihiling sa liderato ng Kamara na pagpaliwanagin ng GSIS Board of Trustees dahil sa bad investment na humantong sa pagkalugi ng ahensya ng 8.8 billion pesos. Sinabi ni ACT Teacher Party List Representative Antonio Tino, pangunahing may akda ng resolusyon na nakakabahala ang desisyon ng GSIS Board of Trustees sa mga pinapasok na investment dahil sa halip na kumita ay humantong sa pagkalugi. Nananawagan sa investigasyon sa mga questionable investments ng GSIS. Ilang mga investments na ng PGM, si Vic Veloso, na nilabag kahit yung sariling internal rules ng GSIS at dahil dito may pagkalugi sa pondo. Ayon kay Tino, nasa balag ng alanganin ang sitwasyon at kapakanan ng tinatayang 2.6 million na mga government workers dahil hindi naiingatan ng tama ang stability at integrity ng pondo na ipinagkatiwala ng mga miyembro ng GSIS. Nais din ng Makabayan Block na ipaliwanag ng pamunuan ng GSIS ang naluging 1 billion pesos na itinaya ng ahensya sa online gambling at hindi pagbibigay ng cash dividends sa mga miyembro mula pa noong 2019. Magugunitang noong July 11, 2025 ay pinatawan ng Office of the Ombudsman ng 6 na buwan na pagkakasuspinde si GSIS President Jose Arnolfo Biloso kasama ang mga Executive Vice Presidents ng ahensya na sina Michael Praxides, Jason Teng, Aaron Samuel Chan at Mary Abigail Francisco dahil sa kasong grave misconduct, gross neglect of duty at violation of reasonable office rules and regulations kaugnay ng pagkalugi ng ahensya dahil sa mga pinapasok na bad investment. Alex, inaasahan na sa muling pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa buwan ng Nobyembre ay maisasalang na ang investigasyon sa mga opisyal ng GSIS na sinasabing kinakailangan na magpaliwanag dahil ang nakataya dito ay kapakanan ng lahat ng mga empleyado ng pamahalaan. Balik sa inyo, Alex. Okay, bukod sa gagawing investigasyon dito, Vic, no, meron ba paraan ng mga miyembro na para makita yung kabuang kung intact pa ba ang pondo dyan sa GSIS, no? Dahil nga, kung meron silang paraan ng transparency, di ba, kailangan maipaalam yan yearly o siguro monthly, no? May mga ganun bang paraan ng GSIS ba? Supposed to be, Alex, mayroon dapat ganong paraan kasi ang binabanggit dito pati yung pagpapataw ng suspensyon ng ombudsman sa mismong mga opisyalis ng GSIS, yung mismong office rules ay kanilang nilalabag. Itinatago ito sa mga miyembro. Kaya since 2019, pati yung dividendo na dapat matanggap ng mga miyembro ay hindi na ibinibigay daw ng pamunuan ng GSIS, Alex. Okay, siguro panghuli, ito bang mga investment na pinapasok ng pamunuan ng GSIS, ito ba'y offshore o dito lang sa Pilipinas lamang? May ilan dyan, Alex, kung titignan mo yung resolution, offshore, mayroon din dito sa Pilipinas. Pero ang resulta, lahat lugi. Ang pinakamatindi dito, yung 1 billion pesos, itinaya sa online gambling nung kasagsagan pa ng Pogo. Online?
Sino naman may gawa ng tumaya? Actual na tumaya talaga? Inapprove daw ng Board of Trustees, kaya nga may desisyon dyan ng Ombudsman na pinatawan sila ng 6 na buwan na suspension mula kay President Veloso kasama yung kanyang mga Executive Vice President. Sige, antabayan na natin ang gagawing investigasyon dyan ha, dahil pera ng ating mga miyembro rin, ng mga kawani ng ating pamahalaan. Okay, maraming salamat sa iyo, Vic Sumintak. Mata natin dyan po sa kamera.